Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan ng isa ng 5,000 piso at ang isa na may 2,000 piso at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso, nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay kumukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na ibinigay niyo sa akin. Eto pa po ang 5,000 na itinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga. Pamamahalahain kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2,000. Ito naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalahain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-ani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo ang kanyang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibiyayaan pa. Ang mananagana, ngunit wala kahit ang kakaunting nasa kanya,
ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang mapansin sa ating ebanghelyo ngayon ang parabola ng mga talento na madalas nating naririnig. Maganda natin makita paano ba natin pinalalago ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Lahat tayo ay may kanya-kanya tayong biyaya na tatanggap sa Panginoon. May natatanggap tayong mga biyaya, mga kagalingan, talento. Pero magandang itanong, ano ginagamit natin sa talento na ibinigay sa atin ng Panginoon? Ginagamit din ba natin ang mga talento natin para maglingkod sa kapwa natin? Makapagbigay lingkod sa Diyos? Sa atin pong unang pagbasa, narinig po natin ang pagpapahayag ni Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica at binibigyan pugay niya ang mga Kristiyano doon sa kanilang tapat na pamumuhay at ang kanilang pamumuhay na nagdudulot ng bunga. Ang mabuting balita na ipinahayag sa kanila at kanilang narinig ay nagdudulot ng bunga sa kanilang buhay. At ganoon din, ang bunga nun ay pagmamalasakit din sa kapwa nila Kristiyano, kahit taga-ibang lugar. Maganda din tanong sa atin bilang Kristiyano, yung pananampalataya ko ba kay Kristo ay akin lang? O yung pananampalataya ko sa ating Panginoong Hesus ay nagdudulot ng bunga? O yung pananampalataya ko ay patuloy kong pinayayabong at pinalalakas? Siguro may isang malaking hadlang sa ating paglago ay yung iniisip nating okay na ako. Ganito na lang ako. Okay na ako rito. Hindi na tayo nagsastrive na maging mabuti. Hindi na tayo nagsusumikap na lumago sa ating pagkatao at buhay Kristiyano. Parang po yung sa ating ebanghelyo, yung isang alipin na binigay ng 1,000. Ano ginawa niya? Ibinaon sa lupa. Minsan, ganoon din tayo. Pag iniisip natin, ganito na talaga ako okay na to. Sige, ganito na lang ako. Hindi na natin binibigyan ng sarili natin na lumago at hindi na natin binibigyan ng sarili natin na maging mas mabuti kaysa kahapon. Lagi tayong inaanyayahan ng Panginoon na sa biyayang ipinagkakaloob niya sa atin, tayo ay lumago. Gamitin ang mga biyayang ipinagkaloob para sa paglilingkod, pagtibahin at palaguin ang ating mga biyaya, mga talentong ibinigay sa atin. Kasi kung ganun ang ating gagawin, doon tayo tunay na nagbibigay papuri sa Diyos. Ang nais ng Diyos sa atin ay lumago tayo sa ating pamumuhay. Hindi tayo manatiling ganito na lang. Kundi lumago tayo sa ating pagmamahal, lumakas ang ating pananampalataya, at lumago tayo sa ating pakikipagkapwa-tao at pagmamalasakit sa bawat isa. Palaguhin ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo nang ito'y tunay na mamunga. Amen.